Kung wala kayong maibabayad, alam nyo na ang mangyayari sa inyo. Go few. 3 milyong piso. Loan shark ang inutangan mo na yan eh. 3 araw. Saan naman tayo kukuha ng ganyang kalaking pera? O kaya naman, ibenta na lang natin ang tindahan. Saka humingi na lang tayo ng tawad sa kanila. Susuko. Sa bokabularyo ko, nilinggufu, walang salitang pagsuko. Gusto nilang yumuko ako sa buwisit na batang yan. Hindi mangyayari yun. Ibig mong sabihin, kung laban ang gusto nila. Sige, ilalaban natin to hanggang dulo. Isasangla ko ang bahay ngayon din. Para makahiram pa ng karagdagang pera. Hindi ako naniniwalang ang few manji natin, nakilala sa loob ng maraming taon, at may napakaraming Michelin chef, ay matatalo lang ng isang hamak na kainan na maanghang na sabaw lang ang tinitinda. Tama ang sinabi mo. Michelin kaya tayo, kilalang lumang kainan. Paano tayo papatalo sa isang bagitong bata? Lalabanan natin siya hanggang dulo. Kuya, kamusta naman? Ngayong buwan, magkano ang kinita natin? Matapos ibawas ang sahod, kuryente at tubig, at lahat ng iba pang gastos. Ngayong buwan, kumita tayo ng malinis na, mga 50,000. Wow, 50,000. Kuya, ang galing mo talaga. Mabuti naman. Dahil sa perang ito, ang sakit mo, niyan. Sana lang ay tuluyan na itong gumaling. Pamalolo. Sa wakas hindi ko kayo binigo na ang sining ng pamilya nating Lin sa paggawa ng hulatang ay naipagpatuloy ko. Ikaw talaga ang pinakamagaling. Mukhang hindi ko naman naabala ang pagdiriwang ninyong magkapatid. Ed Kingcheng. Alam mo ba ate, si kuya ngayong buwan ay kumita ng eksaktong 50,000. Ang galing-galing niya talaga. Niyan, huwag kang ang daldal ng daldal, dahil naman ito sa tulong ng lahat. Madam Su, maraming salamat talaga sa iyo sa pagkakataong ito. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kami makakarating sa puntong ito. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Ang totoong nagpahanga sa kanila ay ang mabuti mong pagkatao at ang iyong galing. Hala, bigla ko palang naalala, may isang tanong pa pala akong hindi nasasagutan sa takdang aralin ko. Aakyat muna ako sa itaas. Sige, mag-usap lang kayo. Tungkol sa issue ng influencer kanina, ang galing ng pagkaasikaso mo roon. Napanatili mo ang iyong kalmado, may katangian ka ng isang mahusay na pinuno. Pagkatapos na nangyaring ito, lalo pang gaganda ang reputasyon ng Linje. Sa oras na iyon, marahil ay dapat na nating isaalang-alang ang pagbubukas ng bagong branch. Madam Su, kakayanin ko kaya, naniniwala ako sa iyo. Lin Chen, ang pagpili ko bilang si Su Qingcheng ay hindi kailanman nagkamali. CJ, susunod ako sa inyo, President Su, at saka pala, President Su. Maraming salamat din sa inyo, dahil na rin sa doktor na ipinakilala nyo. Ang sakit ni Nian, kaya naman gumaling siya ng ganito kabilis. Hindi sapat ang pasasalamat sa salita lang. Dapat may iba ka namang paraan para ipakita yan. Ipagluluto na lang kita ng isang mangkok ng hulatang. Kuya, napakamanhid mo talaga. Nakakagigil ka talaga. Napakagabi na. Sarado na ang mga tindahan sa malapit at wala na ring ibang mabilhan. Kayo, pagtiyagaan nyo na lang po muna itong higupin. Masarap po ba? Higit pa sa masarap. Sadyang napakasarap talaga nito. Ang mga kamay mong ito, hindi lang nagpapatuloy ng tradisyon, nakakapagpagaling din ng damdamin ng tao. Nag-alala pa naman ako na baka kayo, President Su, dahil sanay sa mga mamahaling pagkain, ay hindi magustuhan ang isang mangkok kong ito ng hulatang. Para sa akin, matagal na itong hindi lang basta isang mangkok ng hulatang, na ganoon kasimple. Pagpapatuloy din ito ng kultura ng simpleng mamamayan, at ito ang pinakamasigla at pinakamainit na bahagi ng buhay sa lungsod na ito. Ang simpleng sigla at init na ito ay nagdadala sa bawat ordinaryong pamilya ng pinakasimpleng pangarap para sa kaligayahan at pinakapayak na hangarin. At nagawa mo iyan ng napakahusay. Kaya naman ganoon na lang ang paghanga sa iyo ng maraming tao. President Su, maraming salamat sa inyo. Ako, parang naintindihan ko na. Mabuti at naintindihan mo. Ibig sabihin lang yan karapat dapat ka. Hay nako, ang manhid ng kuya ko.
Napakagandang pagkakataon nito. Anong mapapala mo kung hanggang tingin ka lang? Gumawa ka naman ng paraan. Naku, bata ka talaga. Tama ang sinabi mo. Naiinip na rin ako habang nanonood sa inyo. Lolo Sue. Bakit po kayo nandito? Hiye. Siyempre, nag-aalala lang naman ako, lalo na pagdating sa magiging kapareha niya sa buhay. Mukha namang mautak ang batang ito madalas. Pero bakit kung kailan kailangan ay doon pa pumapalpak? Ganoon din naman ang apo ko. Kung gusto niya sabihin na lang sana niya agad. Hay nako, parehong manhid ang dalawang ito. President Sue, bukas. Bukas libre ka ba? Gusto sana kitang ayain na mamasyal. Para na rin. Paraan ko ng pasasalamat sa iyo. Date ba ito? Siyempre hindi no. Sasama rin si Nyan. Mamamasyal lang talaga tayo. Kuya, sira ka ba? Sino namang gustong maging third wheel sa inyo? Nga naman. Wala ring interes ang matandang katulad ko. Napanoorin kayong mga bata na pabagal-bagal pa. Bakit ba kayo nanditong lahat? Lolo. Bakit po? Ate Qingsheng, huwag mong pakinggan ang pinagsasabi ng kuya ko. Gustong-gusto ka talaga niya sa totoo lang. Mula noong unang beses mo kaming tinulungan, araw-araw ka na niyang binabanggit. Sinasabi niyang napakaganda mo raw at napakabait pa. Para siyang Diyosa na bumaba sa lupa. Inimbitahan ka niyang lumabas ngayon. Ilang araw niya kaya itong pinaghandaan. Hoy bata, ang aming Qingsheng, sa totoo lang may gusto talaga sa iyo ang batang ito. Araw-araw siyang pumupunta rito sa munting tindahan mo. Para sa ano kaya ang dahilan? Para lang ba talaga sa sabaw mo? Kayo talaga. Kung ano-ano ang pinagsasabi ninyo, hindi ko na kayo kakausapin. Bakit bigla na lang siyang umalis? Kuya, ang manhid mo naman. Habulin mo na bilis. President Sue, ikaw, huwag ka sanang magalit. Nagbibiro lang naman silang lahat. May tatanungin ako sa iyo. Ang sinabi ni Lin Xiaonian kanina, totoo ba iyon? Totoo po iyon. President Sue. Noong lumitaw ka sa pinakamahirap na sandali ng buhay ko, naramdaman kong ikaw ang nagsilbing liwanag sa buhay ko. Isang simpleng kusinero lang ako na hindi man lang nakatapos ng kolehiyo. Paano ko naman hahangarin ang ganitong bagay? At saka isa kang pangulo ng malaking kumpanya ng pamilyang Su, at may doktorado pa sa economics. Libre ako bukas. Lumabas naman tayo. Tayong dalawa lang, walang iba pang sasama na istorbo. Sayang lang ang punta ko rito. Akala ko pa naman makakahigop ako ng mainit na sabaw bago pumasok sa trabaho. Ako rin naman, mukhang mawawalan na ako ng gana para sa buong araw. Mga kaibigan, kung hindi kayo makakahigop ng sabaw sa Linje, pwede naman kayong pumunta rito sa Fumanje namin. Masarap din ang mga almusal namin dito sa Fumanje. Luto ito ng isang tanyag na Michelin chef. Sisiguraduhin kong mas masarap ito ng 100 beses kaysa sa maanghang na sabaw na iyan. Sa pwesto nyo nga lang. Nitong nakaraang araw lang nagdala pa kayo ng influencer para manggulo sa pwesto ng iba. Napakaitim ng mga budhi ninyo. Masarap kaya ang pagkain na gawa ng mga ganyang tao. Totoo iyan. Bago magnegosyo magpakatao muna kayo. Ang tindahan ng mga katulad ninyong amo. Kahit ilibre nyo pa ako, hindi ako kakain dyan. Mga kasama magsialis na tayo rito. Bukas maaga tayong pumila para uminom sa pwesto ni Lin. Nga tama. Isang araw ko lang hindi mainom iyon nang hihina na ang buong katawan ko. Boss Lin, Boss Wang. Ibigay niyo na ang sahod namin para sa buwang ito. Tama nga. At saka yung bonus na utang niyo pa noong nakaraang buwan. Dapat may malinaw kayong sagot sa amin ngayon. Nga. Dapat may malinaw kayong sagot, kundi hindi tayo matatapos dito. Sumusobra na kayo. Gusto niyo ba talagang mag-aklas ha? Buhay pa ako at hindi pa bumabagsak. Gusto niyo na agad paghatsian ang ari-arian ko. Nga naman. Kumakain kayo mula sa amin. Ngayong nakita ninyong mahina ang benta, gusto niyo nang tumakbo. Mga walang utang na loob. Ayaw na namin magtrabaho. Kayo na mahilig mag-ipit ng sahod at nagkakait ng bonus ng mga manggagawa. Bahala kayo sa buhay nyo, maghanap kayo ng magtitiyaga sa inyo. Tayo na, alis na tayo. Pumunta tayo sa Labor Bureau at Department of Trade para ireklamo sila. Tingnan natin kung wala talagang hustisya para sa atin. Humanda kayo. Mga kasama, huwag muna kayong padalos-dalos. Pag-usapan natin ito ng maayos. Tungkol naman sa sahod ninyo, maaari pa natin iyang pag-usapan. Layas, magsilayas kayong lahat. Mga walang utang na loob kayo. Kahit wala kayo, magpapatuloy pa rin ang Fumanje. Ano nang gagawin natin ngayon? Wala nang negosyo. Ngayon pati mga tao wala na. Kasalanan ng nakakainis na kuti na yan. Siya ang sumira sa lahat ng mayroon tayo. Aba,
Hindi ba si Boss Lin at si Mrs. ito? Bakit mukhang nagdadrama kayo rito? Tapos na ang 3 araw. Nandito ako para maningil. 3 milyon. Handa na ba kayo? Boss Hugh. Wala talaga kaming pera ngayon. Bigyan niyo pa po kami ng ilang araw. Nakikiusap po ako. O sige, naintindihan ko na. Huwag kang magbabalak na manakit ah. May chief kami rito sa tindahan. May batas na pinapairal ngayon. Kapag nanggulo ka, tatawag kami ng pulis. Huwag kang mag-alala. Sibilisadong tao naman ako. Ang utang ninyo. Nakipag-ugnayan na ang aming boss Zoe sa legal team. Ididiretso na ito sa foreclosure. Itong tindahan ninyo, hindi ko gigibain dahil magiging pag-aari na ito ng kumpanya namin sa lalong madaling panahon. Huwag mo kaming takutin, panloloko ito. Hindi ko kayo tinatakot. Noong pirmahan ninyo ang kasunduan sa utang, doon sa parte ng collateral, nakalagay talaga doon ang tindahang ito. Ang tindahan natin, mawawala na. Anong klaseng biro ito? Mawawala ang tindahan. Paano mangyayari iyon? Hindi ako nagbibiro. Para lang makautang ng 3 milyong piso sa pautangan na may mataas na interes, isinanla ko ang tindahan. Lin Gofu, walang hiya ka. Isa kang waldas. Iyan ang dugot pawis natin buong buhay natin. Paano mo nagawa yan? Paano mo na kaya yan, ha? Anong magagawa ko? Akala ko mababawi ko pa ang pera natin. Sino bang mag-aakalang mangyayari ito? Tapos na tayo, sira na ang lahat. Buti nga sa kanya. Tama nga naman. Noong nakaraang araw lang, nagpahanap pa siya ng mga tao para wasakin ang tindahan ni Lin Chen. Ang bilis talaga ng karma. Hindi kasi mag-asikaso ng maayos sa negosyo. Puro panalamang at pandaraya ang ginagawa. Tingnan mo ngayon. Ayan tuloy, siya rin ang nagpabagsak sa sarili niya. Sinabi mo pa, masarap naman ang pagkain sa Fumanji noon. Pero kalaunan, hindi na sila nag-focus sa kalidad ng pagkain nila. Kaya maaga man o huli talagang babagsak sila. Kuya, kakadaan ko lang sa Fumanji kanina. Nakita kong ipinasara ang tindahan nila, pati ang kotse nila, kinumpis ka rin. Kung hindi nila pagbubutihan ang lasa ng pagkain nila, at ang pag-asikaso ng maayos sa mga customer, maaga man o huli, talagang doon din ang kahahantungan nila. Kahit wala naman tayo noong una. Kung inalagaan lang sana nila ang negosyo nila, gamit ang magandang pangalan ng Fumanji, hindi sana sila aabot sa ganitong kalagayan ngayon. Tama si Boss Xiaolin. Sa negosyo ng pagkain, ang lasa at katapatan ang pinakamahalaga. Kaya nga kami pumupunta rito dahil sa pagiging tapat at seryoso mo sa trabaho. Pinakamagaling talaga ang kuya ko. O sige na, wag na muna tayong puro kwentuhan lang. Kilos na, magtrabaho na kayo. Hindi natin pwedeng hayaang maghintay ang mga bisita ng gutom. Sige po, kuya. Lin Gofu. Wang Mei. Bayaran nyo ang utang nyo. Kapag hindi pa kayo lumabas, gigibain ko ang pinto nyo. Kasalanan to lahat ng buwisit na si Lin Chen. Kung hindi dahil sa kanya, paano tayo hahantong sa ganitong sitwasyon? Sisisihin mo pa siya, kung hindi dahil sa pagsusugal mo. Kung hindi mo sana isinanla ang tindahan, magkakaganito ba tayo? Wala kang kwentang inutil. Anong gagawin natin? Paano na tayo niyan? Wala na ang tindahan, wala na ang kotse. Araw-araw pa tayong sinusugod ng mga naniningil ng utang. Ito na lang bahay na to ang natitira sa atin. Ang bahay na to, wala na rin. Ano? Paanong nawala to? Bahay natin to para sa pagtanda natin. Isinanla ko rin ang bahay nung nakaraang mga araw. Gusto ko lang namang makabawi sa kasino. Pero ang nangyari, nagkamali ako at naipatalo ang lahat. Hayop ka. Lin Gofu, hayop ka. Sinira mo ang tahanan natin. Huwag kang ang umiyak dyan. Wala ka nang alam kundi umiyak. Hindi pa naman katapusan ng mundo. Anong magagawa natin yan? Wala na tayong natira ngayon. Ano bang kinatatakutan mo? Mayroon pa naman tayong mahal na anak. Isa ng sikat na Michelin chef si Dongyang ngayon. Pauwiin natin siya. Napakadali lang para sa atin na makabawi ulit. Tama, tama. Saka si Dongyang. Tawagan mo na siya agad. Ano pong nangyari mapa, anak? 3 bituin ang tatak mo. Naging 3 bituing Michelin chef ka na. Iyan ang pinakamataas na karangalan para sa mga chef. Aba syempre naman.
Sa buong Europa, kakaunti lang ang nakakakuha ng 3 bituin. Sabihin nyo na, ano po bang problema? Anak, ang restoran natin, bumagsak na isang lana. Ano? Pati ang bahay natin nawala na. Kasalanan ng tatay mong walang kwenta. Kaunting pagkakamali lang naman ang nagawa ko. Pero dahil talaga ito kay Lin Chen. Ang bastardong iyon, Lin Chen. Paano pong nangyari iyon? Lin Chen. Isang hampas lupang bata na hindi man lang may tuturing na isang totoong chef. Nagawa pa kaming apihin ang ganoon na lang. Huwag kayong mag-alala, uuwi na ako agad dyan. Maghintay lang kayo, papauwi na ako ngayon din. Ipakikita ko sa kanya kung ano ang tunay na kakayahan sa pagluluto. Maghintay ka lang, Lin Chen. Pauwi na ang anak ko. Tingnan natin kung makakapagyabang ka pa. Aba, mukhang napakasaya ni Sir Su ngayon ah. Tiyak na dahil iyan sa pag-ibig. Matalas talaga ang mata ng mga tao. Aba, mukhang maganda ang takbo ng negosyo mo ah. Bastardong bata ka, Lin Chen. Tapos na ang masasayang araw mo. Tito San, kung nandito kayo para humigop ng sabaw, malugod ko kayong tinatanggap. Pero kung hindi, pakiusap huwag ninyong gambalain ang mga bisita ko. Ano pa ba ang ginagawa ninyo rito? Ang pagkalugi ng Fuman Pavilion ay kagagawa ninyo mismo. Walang kinalaman ang kuya ko roon. Walang kinalaman ka mo. Kung hindi dahil sa buwisit na bata ka, na nagtayo ng tindahan dito para agawan kami ng negosyo. Paano malulugi ang tindahan namin? Napakawalang utang na loob mo. Salot ka talaga sa buhay. Hindi ninyo mapalago ang sarili ninyong negosyo. Kaya nandito kayo ngayon para mag-iskandalo. Ibang klase talaga ang ipinakita ninyo. Sa kung gaano kayo kawalang hiya. Sinabi mo pa, nalugi kayo dahil sa sarili ninyong kapalpakan. Tapos may mukha pa kayong isisi sa iba ang laha. Marami na akong nakitang makakapal ang mukha. Pero wala nang higit pa sa kakapalan ng mukha ninyo. Kayo, nagtutulungan kayong lahat para mang-api ng isang matandang babaeng tulad ko. Iyan ba ang ipinagmamalaki ninyo? Ayokong magsayang ng laway sa mga katulad ninyo. Tito, nangyari na ang nangyari. Walang kwenta kung patatagalin pa natin ito. Napaka-plastic. Lin Chen. Huwag ka nang magbait-baitan dito. Nandito kami ngayon para ipaglaban ang katarungan para sa amin. Lin Dongyang. Sino siya? Masasabi nating pinsan ko siya. Huwag kang umastang napakalapit natin. Pinsan, ang pamilya Lin namin ay walang kapamilyang tulad mo. Mga walang utang na loob na kamag-anak. Tama yan. Ang aking anak ngayon ay sikat na sa buong mundo na 3-star Michelin chef. At ikaw na isang hampas lupang gumagawa lang ng walang kwentang spicy soup. Ay nangangarap pang maging kapantay niya. 3-star Michelin. Di ba iyon ang sa buong mundo ng mga chef ay pinakamataas na karangalan? Balita ko ilan lang ang mayroon yan sa buong mundo. Teka, mukhang naghahanap sila ng gulo ah. Ano bang amoy ito? Amoy ng mumurahing pampalasa na nakahalo sa maruming mantika. Napakabahong amoy. Sinisira lang nito ang hangin dito. Nagsisinungaling ka. Ang sabaw ng kuya ko, ang pinakamasarap sa buong mundo. Yamang sa tingin ng Michelin chef na ito ay napakarumi ng hangin sa lugar na ito. Bakit pa siya nagpapakababa para pumunta rito mismo? Magsalita kayo. Ano ba talaga ang ipinunta niyo rito? Kung nandito kayo para makipagkumustahan at humigop ng sabaw, malugod ko kayong tinatanggap. Pero kung nandito kayo para manggulo lang, umalis na kayo agad. Nandito ako para hamunin ka. Ako, ang 3-star Michelin head chef na si Lin Dongyang, ay narito ngayon para formal na hamunin ang Lin Ji Spicy Soup at ang may-ari nitong si Lin Chen. Hinihiling ko na magdaos ng isang live broadcast sa buong internet na harapan at tapatang tagisan sa pagluluto at para naman sa pustahan. Ang matatalo ay kailangang humarap sa harap ng lahat ng manonood sa buong internet. Aminin na mas magaling ang iba sa kanya at saka tuluyan ng aalis sa mundo ng pagluluto. Napakalupit naman yan. Isinusugal niya agad ang buong karera niya. Ang Lin Dongyang na ito, halatang handang-handa talaga. Nagtawag pa ng napakaraming media. Gusto niyang ilagay si Boss Xiaolin sa sitwasyong wala na siyang kawalan. Ihasew. Makikipagpaligsahan sa anak ko sa pagluluto. Sino ba siya sa akala niya? Magantay na lang siyang magsara at umalis dito. Ang lakas ng loob niyang kalabanin kami. Ito ang mapapala niya. Kuya. Ako. Hindi ko tinatanggap ang hamon mo. Narinig niyo ba iyon? Takot siya. Naduduwag siya. Anong klaseng master daw ng maanghang na sabaw? Duwag lang naman pala siya. Sumusuko na agad kahit hindi pa nagsisimula. Boss Xiaolin, huwag kang matakot sa kanya. Naniniwala kami sa iyo. Tama, walang pakialam kahit may 3 bituin pa ang Michelin na iyan. Ang maanghang na sabaw natin ang pinakamasarap sa buong mundo. Tanggapin mo ang hamon niya. Talunin mo siya para matakot sa iyo. Kuya,
Tiwala akong mananalo ka talaga. Ano man ang maging desisyon mo, narito lang ako para sumuporta sa iyo. Kung takot ka talaga ay aminin mo na lang. Bakit kailangan mo pang gumawa ng napakaraming dahilan? O baka naman, ang mga pagkaing inihahanda mo ay hindi talaga pang malakasan ang sarap. Nagtayo ako ng tindahang ito at gumawa ng maanghang na sabaw na ito. Hindi para makipagpaligsahan o magmayabang sa kahit na sino. Lalong hindi para patunayan kung gaano ako kagaling. Gusto ko lang naman gumawa ng hulatang na magpapainit sa puso ng kakain at magpapasaya sa kanila. Iyon lang naman, kung gusto mong patunayan na mas magaling ka sa akin, problema mo na iyon. Hindi ako makikipag-agawan para lang sa tinatawag na kasikatan. Para lang pumasok sa ganitong, walang kwentang pustahan. Umalis ka na kung maaari. Tama iyan. Iyan ang tunay na dedikasyon sa pagluluto. Narinig ninyo ba iyon? Hindi kayo welcome dito. Lumayas na kayo. Umalis kayo rito. Ano bang alam ninyo? Mga hampas lupa na bagay lang sa pagkaing kalye. Ang mga luto ng anak ko, hindi ninyo kayang bilhin buong buhay ninyo. At may gana pa kayong mag-ingay dito. Anong dedikasyon ang sinasabi ninyo? Panloloko lang iyan sa sarili ninyo. Palusot ninyo lang iyan. Basura ang pagkaing Tsino. Ang hulatang ay basura lang. Ang hulatang ay isang tumpok lang ng murang mga sangkap na basta na lang pinagsama-sama at pinakuluan na basura. Ang tinatawag ninyong tradisyonal na pagkain ay naimbento lang naman noon dahil sa sobrang kahirapan. Noong walang makain, napakababa at walang klase. Hindi ito karapat-dapat ihalin tulad sa sistematiko at di kalidad na marangyang pagkain sa ibang bansa para ikumpara ang mga ito. Pamatara na alis na tayo. Sa mga taong makitid ang utak na ito, wala tayong mapapala sa pakikipag-usap. Ano? Ang sinabi mo? Ang sabi ko? Basura lang ang hulatang. At ang ipinagmamalaki ninyong tradisyonal na sining sa pagluluto ay mga basurang hindi man lang dapat inihahain. Bagay lang iyan sa mga ganitong mumurahing karinderya para lang pilit na mabuhay. Hindi totoo yan. Wala kang kaalam-alam sa sinasabi mo. Pwede mo akong laitin. Pero hindi mo pwedeng laitin ang hulatang dahil hindi lang ito basta isang mangkok ng sabaw. Dala nito ang mga alaala ng ilang henerasyon at ang kanilang mga damdamin. Ang hamon mo, tinatanggap ko at kapag natalo ka, hindi ko hihilinging umalis ka sa industriya ng pagluluto. Ang gusto ko lang ay humarap ka sa buong internet para sa iyong kamangmangan at kayabangan at humingi ng tawad sa hulatang. Sige ba? Pumapayag ako, pero wala kang pagkakataong makita ang sandaling iyon, dahil hindi ako matatalo. Bastardo ka, maghanda ka ng magsara ng tindahan mo. Tingnan na lang natin ang mangyayari. Ang galing mo, Boss Lin. Ipakita mo sa kanya kung gaano kasolid ang hulatang natin. Suportado ka naming lahat. Siguradong mananalo ka. Kuya, ang galing mo kanina. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Tandaan mo na ang kalaban mo ay isang 3-star na Michelin chef. Magiging napakahirap na laban ito para sa dangal ng hulatang at para na rin sa lahat ng nagmamahal dito. Ang labang ito ay kailangan kong harapin at higit sa lahat, sigurado akong mananalo ako. Ang pinakaabangang ingranding paligsahan sa pagluluto ay magsisimula mamayang alas 8 ng gabi sa Haicheng Gymnasium. Ang mga magkakatunggali ngayong 2024 ay binubuo nina ang 202 tanyag sa buong mundo. Michelin 3 bituin na chef na si Lin Dongyang. At ang mabilis na sumisikat na pagkaing bayan na si Lin Chen na tagapagtatag ng Lin Spicy Soup mula sa Haicheng. Ang tapatang ito ng tradisyonal at makabagong estilo na pagbabanggaan ng lutong silangan at kanluran ay naging maugong na usapan na sa internet ng 10 milyong netizen. Siguradong si Lin Chen ang mananalong yan. Iba ang sipa ng kanyang spicy soup kapag ininom mo dahil nakakalakas ng buong katawan. Ano bang alam mo? Michelin 3 bituin kaya yun. Ibig sabihin nito ay ang pinakamataas na antas ng pagluluto sa buong mundo. Kay Lin Dongyang na talaga ang panalong ito. Ano naman ngayon kung pinakamataas? Ang mga tradisyong ipinamana pa ng ating mga ninuno ay di hamak na mas maganda kaysa sa mga pasikat na pagkaing dayuhan na yan. Anong panahon na ba ngayon? Ninuno pa rin ba ang iniisip mo? Napakabaduy naman yan. Anak, nakita mo ba yun? Gulat na gulat ang buong Haicheng. Sinasabi sa internet na may 10 milyong tao ang nanonood nito. Dongyang, ito na ang pagkakataong minsan lang darating sa buhay mo. Basta tinalo mo ang buwisit na hayop na yan at nirakan mo siya, ang ating Fu Manji ay makakasakay sa iyong kasikatan upang muling makabangon at mas magiging sikat pa kaysa noon. Hindi lang basta, kundi siguradong mananalo ako. Walang kwentang spicy soup na yan. Isa lang naman yung pinagtagpi-tagping mumurahing pampalasa. Wala siyang karapatan kahit kailan na ihanay sa sining ng marangyang pagluluto sa kanluran at ikumpara sa atin. Gagamitin ko ang entabladong ito para makita ng lahat ng malinaw na ang pagkaing kanluranin lang ang tunay na tamang landas ng masarap na pagkain. At King Cheng.
Ang kuya ko. Parang kinakabahan. Hindi. Hindi siya kinakabahan. Nakikipag-usap siya sa kanyang katuwang. Nagtitiwala ako sa kanya kung paanong naniniwala ako na sisikat ang araw bukas ng walang duda. Nay, Lolo, sa pagkakataong ito, hindi para sa katanyagan o pera, hindi para sa panalo o talo, gusto ko lang patunayan sa lahat na ang hulatang ng pamilya natin ay hindi basura na basta na lang sisiraan ng kung sino-sino. Ang pagkaing Chino natin na ipinamana ng libong taon ay hindi magpapahuli sa kahit anong bansa. Tiyak na mananalo si Lin Chen. Sa lahat ng narito ngayon at sa mga manonood sa harap ng inyong mga screen, magandang gabi. Maligayang pagdating sa live na broadcast ng pinakamatinding laban. Ngayong gabi, magkakasama nating saksihan ang paghaharap ng tradisyong silanganin at klasikong kanluranin sa isang matinding salpukan. At ngayon, salubungin natin ang pinakamainit na palakpakan, ang mga punong kusinero ng magkabilang panig sa pag-akyat sa entablado. CJ, handa na ang dalawang punong kusinero sa kanilang mga pwesto. Ngayon ay i-anunsyo ko na ang mga patakaran ng laban. Kailangang makapagluto ang magkabilang panig sa loob ng 4 na oras ng kanya-kanyang isang pinakamahusay nilang putahe. Sa huli, ang 5 nangungunang kritiko ng pagkain ang hahatol. Tikman at bigyan ng puntos. Ang may pinakamataas na puntos ang mananalo. At ngayon idinedeklara ko, simulan na ang oras. Makikita natin na, hindi nga nagkamali si Chef Lindong yang talaga ay isang Michelin 3-star head chef. Ang inihahanda niya ngayon ay isang napakahirap gawin na French molecular cuisine. Panaginip sa kailaliman ng dagat. Sinasabing ang pagkaing ito ay kayang himay-himayin at buing muli ang lasa ng karagatan para maghatid sa mga kumakain ng walang katulad na karanasan sa lasa. At ang atin namang si Chef Lin Chen, ang pinili niyang lutuin ay ang mismong nagpasikat sa kanya na hulatang. Ang tila ordinaryong mangkok ng sabaw na ito ay may kakaibang kapangyarihang magbigay ng ginhawa sa puso ng sinuman. Kaya tara at abangan natin ang susunod na mangyayari. Yung lalaking nagangalang Lin na iyon, may pa-molecular cuisine at pa-deep sea pang nalalaman. Mukhang mahirap siyang kalabanin ha. Huwag kang mag-alala. Ang totoong masarap na pagkain, hindi kailanman idinadaan sa mga pasiklab na pangalan. Hoy loko, nakaayos na ba ang lahat? Siguraduhin mong walang magiging aberya. Lesiw. Huwag kang mag-alala, walang magiging sablay ito. Sa araw ng paligsahan, pakiusap ikaw na ang bahala. Huwag kayong mag-alala, Chef Lin. Sinisiguro kong magiging maayos ang lahat para sa inyo. Hayop na bata ka, at talagang kakalabanin mo pa ako. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung paano masira ng tuluyan ang reputasyon mo. Handa na ang lahat ng pangunahin at karagdagang sangkap. At ang susunod, basta maihanda ko lang ang sikretong pampalasa. Pwede na itong simulang pakuluan. Bakit wala rito? Sinuri ko naman ng mabuti bago ako umalis ng bahay. Ako mismo ang naglagay nito sa loob. Bakit huminto si kuya? Mukhang may hinahanap siya. Mga walang hiya, siguradong silang dalawa ang may gawa nito. Sinasabi ko na nga ba wala talagang mabuting balak ang dalawang iyan. Gagamit talaga sila ng ganyang karumal-dumal na paraan. Ay naku, kung hindi mo nadala ng maayos ang mga gamit mo, hindi mo pwedeng isisi sa iba yan. Dose-dosenang uri ng pampalasa iyon, na pinaghalo sa eksaktong sukat para sa isang lihim na resipe. Iyon ang kaluluwa ng buong sabaw. Kung wala iyon, masisira ang lasa nito. Pero kung maghahalo ulit ako ngayon, kulang na sa oras. Ano na ang gagawin ko ngayon? Anong nangyari? Dakilang master ng maanghang na sabaw. Natigilan ka ba sa nakikita mo rito sa akin? Kaya hindi ka na makapagsimula. O baka naman, hindi mo na maitutuloy ang basura mong sabaw. Xiao Chen. Tandaan mo, ang pampalasa ang kaluluwa ng maanghang na sabaw. Pero ang bawat pampalasang iyan ay galing lang sa paligid natin. Sa mga pinakapangkaraniwang halaman, bulaklak at prutas. Sa mundong ito, walang pampalasa ang hindi kayang palitan. Basta talagang naunawaan mo ang kanilang katangian. Makakagawa ka ng kahanga-hangang bagay mula sa simple. Lolo, alam ko na ang gagawin ko. Gagamitin ko ang mga pinakasimpleng pampalasang ito para gumawa ng isang milagro. Tingnan mo nga naman, ano namang ginagawa niyan? Ngayon lang ba siya mag-aaral tungkol sa mga pampalasa? Para lang siyang estudyante na kung kailan. Malapit na ang exam saka lang magbubukas ng libro. Huli na. Ngayong wala na sa kanya ang bulok na recipe ng pamilya niya. Wala lang siyang silbi. Tingnan ko lang kung paano niya sasaluhin to ngayon. Kuya siya. Kaya niya rin kaya.
Para sa akin, halos pare-pareho lang naman ang mga pampalasang yan. Magkamali lang ng kaunti sa sukat, sira na agad ang lasa. Yan, huwag kang kabahan. Tingnan mo ang mga mata ni Xiao Chen. Walang kahit katiting na takot o pag-aalinlangan doon. Kailangan nating magtiwala sa kanya. Wow! Wow! Ano tong amoy na to? Sa amoy pa lang, pati ang kaloob-looban ko ay parang napayapa at gumaan. Napakabango. Hindi ito tulad ng nakakahilong amoy ng mga peking pampalasa. Purong-puro ito at may iba't ibang layer ng bango. Amoy na nakakapagpanatag ng loob. Ito nga ang amoy na iyon. Ang natatanging amoy ng hulatang ng pamilya natin. Kuya, nagawa mo talaga. Ang galing mo talaga. Nagawa ko. Gamit lang ang mga pinakasimpleng pampalasa, na ibalik ko ang orihinal na lasa ng pamilya natin. Salamat po sa lahat ng itinuro ninyo sa akin. Huwag muna kayong magdiwang ng maaga, hindi pa tapos ang laban. Ang magpasalamat sa Diyos sa mga oras na to, hindi ba parang nakakatawa naman yan? Ayaw ko namang manalo ng ganoon kadali, dahil kung ganoon, mawawala ng saysay ang panalo ko. Huwag na nating patagalin. Simulan mo na ang pagpapakulo ng sabaw, kundi baka tuluyan ka ng maubusan ng oras. Grabe naman, hindi lang ito basta pagluluto. Para na itong science research kung titingnan. Makikita nating lahat, ang pagluluto ni Chef Lin Dongyang ay pumasok na sa pinakaimportanteng bahagi. Ang paraang ito ng pagsasama ng modernong teknolohiya at sining ng pagluluto ay isang perpektong kombinasyon na talagang nagpamulat sa ating mga mata. Kuya! Bilisan mo naman! Iba na naman ang bango nito kumpara kanina. Mas naging matapang pa. Naglalaway na talaga ako sa bango. Napakagulat naman nito. Chef Lin Chen, sa paglalagay pa lang ng mga sangkap sa kawali, ay umaalingasaw na ang napakabangong amoy. Ang kalalabasan ng mangkok na ito ng maanghang na sabaw, ay talagang hindi ko na mawari kung gaano kasarap. Ayos na ayos, mas mabilis pa ito sa inaasahan ko. Ngayon naman ang pinakaimportanteng bahagi ang pagpapakulo ng sabaw. Dahan-dahang pakukuluan sa mahinang apoy, para magsama-sama at lalong sumasarap ang lahat ng lasa. Aabot na aabot ang oras natin. Ano ang nangyayari rito? Ang pagpapakulo ng sabaw ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na init. Kapag namatay ang apoy na ito ay biglang bababa ang temperatura. Ang sarap at bango ng sabaw ay mawawala ng tuluyan. Ang kalderong ito ng sabaw. Baka masira lang ang buong sabaw na ito. Imbestigahan ninyo agad ngayon din. Hindi ako naniniwalang aksidente lang ito. Napakasalbahe ninyong dalawa. Bakit ka nakatitig sa amin? Sira ang sarili niyang kalan. Ano naman ang pakialam namin doon? May patunay ka ba? Kung walang ebidensya, huwag kang manira ng kapwa. Nga naman. Baka naman hindi lang talaga sapat ang galing niya. Kaya nasira niya ang kalan. Nakakapanghinayang naman talaga. Sa pinakaimportanteng sandali, ang kalan ni Chef Lin Chen ay bigla na lang nagka-aberya. Walang duda na isa itong matinding dago. Baradong-barado na talaga. Kaya pala namatay ang apoy. Kaya lang kailangan munang ilabas ang bagay na ito ngayon, bago muling sindihan ang apoy. Mukhang hindi na aabot ang oras. Mas mabuti pang sumuko ka na lang. Sa ganoong paraan, kahit paano ay may dignidad ka pang maiiwan, para hindi maging ganoon kapangit ang pagkatalo mo. Hindi pa tapos ang laban. Kung sino ang mananalo. Masyado pang maaga para sabihin ngayon, ni hindi mo nga masindihan ang apoy. Nagmamatigas ka pa rin. Sinabi mo pa. Tingnan natin kung paano ka mananalo niyan. Ano bang pakulo ng batang ito? May ibinubulong siya sa host. Hindi ko rin alam. Kalahating oras na lang ang natitira, kahit pa makumpuni ang kalan, at muling pakuluin ang sabaw para ihanda ito. Talagang hindi na aabot sa oras. Kung ganoon ay... Si Xiao Chen ay, natalo na talaga. Hay naku, hindi pa naman tapos ang laban. Bakit parang sumuko na agad ang iba dyan?
Patay na nga ang apoy. Gusto pa ring magluto ng pagkain. Nakakapagpatawa naman talaga. Sinabi mo pa, sa tingin ko nga, alam naman niyang hindi siya mananalo. Kaya gumagawa lang siya ng paraan para makaiwas sa kahihiyan. Para hindi magmukhang kahiya-hiya kapag natalo. Malapit nang matapos ang luto ko. Sayang nga lang, masyadong madali ang panalong ito. Walang anumang hamon. Sayang at gusto ko pa namang tapatan ka at talunin ng husto. Para ipakita sa mundo kung gaano kalakas ang pagkaing kanluranin. Huwag kang masyadong mayabang dyan. Hindi pa talo ang kuya ko. Walang hiya. Hindi pa ako talo. Ayos na. Handa na po ang lahat ayon sa gusto ninyo. Buhatin nyo na rito. Ipasok nyo na rito. Ano ba tong bagay na to? Antigo ba yan? Anong siglo na ba ngayon? Gagamit pa rin ba ng ganyang bagay sa pagluluto? Nababaliw na ba siya? Kulang na nga sa oras kahit mag-stove pa. At ngayon uling pa ang gagamitin niya na mas mahirap kontrolin. Sumuko na talaga siya at nagpabaya na lang. Kalan na di uling. Mabilis uminit niyan sa napakataas na temperatura. Di hamak na mas mainit yan sa karaniwang kalan. Kung makokontrol niya ng maayos, baka sakaling mabawi pa niya ang nawalang oras. Pero sobrang hirap kontrolin ang init ng uling. Puro karanasan lang ang puhunan dyan. Konting pagkakamali lang. Kapag lumagpas ang tamang init, masisira ng tuluyan ang sabaw na to. Talo na ang lahat. Naniniwala ako sa kuya ko. Sigurado akong makakaya niya. Ano tong amoy na to? Ang bango naman. Iba ito sa lahat ng hula soup na naamoy ko noon. Ibang-iba talaga to. Sa bango na to. Parang may banayad na amoy ng kahoy ng prutas. Paanong mangyayari yon? Sa isang hula soup, paanong magkakaroon ng amoy ng kahoy ng prutas? Alam ko na. Uling mula sa puno ng prutas yon. Sinabi na noon ni Lolo, ang pinakamataas na uri ng ihaw. Dapat talaga uling mula sa puno ng prutas ang gamit. May pinagkaiba ba talaga yon? Hindi ba panggatong lang naman din ang mga yan? Siyempre may dahilan yan. Kapag nagbabaga ang uling mula sa puno ng prutas, naglalabas ito ng kakaibang bango ng kahoy prutas. Ang bangong ito ay dahan-dahang hahalo sa sabaw ng hindi mo namamalayan, na magbibigay ng panibagong, antas ng lasa na hindi mo pa kailanman natikman. Henyo talaga ang batang to. Hindi lang dahil ginamitan niya ng matinding init para mabawi ang nawalang oras, kundi nakaisip pa siya sa gitna ng kagipitan na gamitin ang baga ng uling para sa putahe ng panibagong lasa. May ibubuga ka nga talaga. Masyado kitang minaliit. Ang kultura ng pagkain sa bansa natin ay napakayaman at napakalalim. Kapag nawalan ng pampalasa, kayang gumawa ng bago gamit ang mga karaniwang rekado. Kung mawalan naman ng apoy, makakagawa pa rin ng paraan. Gamit ang pinakasimpleng paraan para mapalitan ito. Ito ang talinong nananalaytay sa ating dugo. Ihasew. Nagpapanggap ka lang na malalim. Ngayon tanungin kita, yung mga sauce vide machine mo, ang mga liquid nitrogen tank at centrifuge, kapag nawalan ng kuryente o kung masira man ang mga yan, may paraan ka ba para mapalitan yan? Puro ka lang porma. Huwag kang magkalat ng kalokohan dito. Wala akong pakialam kung anong kalan o uling ang gamitin mo. Lasa pa rin naman ang hahatulan sa huli. Kapag hindi masarap, walang kwenta ang lahat ng sinasabi mo. Sa laban na to, kailangan kong manalo. Tapos na ang oras. Pakiusap sa dalawang kalahok. Itigil na ang lahat ng inyong ginagawa ngayon din. Tapos na ako. CJ, ngayon ang mga ginawa ng ating dalawang kalahok. Kumpleto na ang lahat ng paghahanda at ngayon, pumupunta na tayo sa pinakakapanapanabik na bahagi ang pagtikim at pagbibigay puntos ng mga hurado. Ang 5 huradong ito ay binubuo ng Honorary President ng Huaxia Culinary Association, isang pambansang kritiko ng pagkain, at 3 batikang kolumnista ng pagkain. Ang kanilang paghatol ay garantisadong propesyonal at talagang patas. At ngayon, formal nang magsisimula ang pagtikim. Sa ating mga kagalang-galang na hurado, pakiusap, tikman ninyo ang aking obra, ang orchard sa kalagitnaan ng tag-init. Pagkatapos magpakapagod ng ilang oras, isang plato lang ng strawberry ang inihain niya. Anong klaseng pagkain yan? Marami niyan sa prutasan namin. Seryoso ba? Nasira ba lahat ng mga high-tech na kagamitan niya? Kaya prutas na lang ang inihain para may maipakita lang. Sa ating mga hurado, pakiusap, tikman ninyo ang aking obra, ang orchard sa kalagitnaan ng tag-init. Hindi ito basta strawberry lang. Lasang-lasa ko ang matapang na lasa ng saging. Diyos ko po,
Ang sa akin naman, lasang granada ang nasa loob. Ang sarap ng balanse ng asim at tamis. Umaapaw ang bango ng prutas. Napakagaling naman. Kamukhang kamukha at katulad nito ang texture ng strawberry. Pero iba pala talaga ang lasa ng prutas sa loob. Talagang nalinlang ang mga mata at panlasa ko. Pwede pala iyon. Iyan ang misteryo ng molecular gastronomy. Sa pamamagitan ng pagbabago sa pisikal at chemical na anyo ng mga sangkap, nababago nito ang hugis at lasa. Para linlangin ang pandaman ng kumakain, at nagawa niya ito sa napakaikling panahon. Ang gumawa ng lasang mapanlinlang pero parang totoo talaga. Kaya nga naman siya tinawag na top Michelin chef. Nakikita ninyo iyan. Iyan ang tinatawag na mamahaling luto. O ano, namulat ba ang mga mata ninyong mga hampas lupa? Ang anak ko talaga ang pinakamagaling. Ano namang panamanong gumawa ng walang kwentang sabaw na iyan? Panalo ako. Hindi pa sigurado yan. Natapos ng tikman ng 5 hurado. Ang gawa ng kalahok na si Lin Dongyang. Ngayon naman ay titikman natin. Ang gawa ng kalahok na si Lin Chen. Ang kanyang hula soup. Tapos na kaming tumikim. Tapos na tikman. Ganoon lang ba yun? Bakit ganyan ang reaksyon nila? Hindi ba masarap? O baka naman masyadong ordinaryo lang? Ang mga hurado, bakit wala man lang silang reaksyon? Mukhang hindi pumasa. Kumpara noong kinain nila ang gawa ni Lin Dongyang, ibang-iba talaga ang reaksyon ng mukha nila. Sabi ko na sa inyo eh. Ang isang mangkok ng walang kwentang sabaw. Paano naman makikipagsabayan sa isang Michelin chef? Nakita niyo ba yan? Iyan ang malaking pagkakaiba. Kahit magbigay man lang ng komento, tinamad na ang mga hurado. Sige, magpanggap pa siya. Akala mo naman kung sinong Diyos ng pagluluto. Ang niluto niya kahit aso hindi papansinin. Lin Chen. Mukhang ang husay na dumadaloy sa dugo mo. Ay hindi niya napabilib ang panlasa ng mga hurado. Dahil natapos ng tikman ng 5 hurado ang pagkain, dumiretso na tayo sa huling bahagi ng pagbibigay ng marka. Bawat hurado ay may hawak na 2 espesyal at mahabang sandok. Ang kulay itim ay para kay Lin Dongyang, at ang puti naman ay para kay Lin Chen. Itataas nila ang kanilang sandok para ipakita ang kanilang huling hatol sa mga niluto ng 2 kalahok. Patay na yari na, mukhang nagkamali talaga tayo ng tingin sa pagkakataong ito. Ang reaksyon ng mga hurado, nagpapakita na ng lahat. Masyado talagang pilit ang lahat. Ate Su, matatalo ba talaga si Kuya? Hindi. Naniniwala ako sa kanya, sa ating mga hurado. Simulan na po ang pagbibigay ng marka. Pasado sa 5 boto. Ang nagwagi sa laban na ito ay si Lin Chen. Lolo, nanalo ako. Nanalo ako gamit ang hulatang ng pamilya natin. May dayaan. Sigurado akong may dayaan dito. Magkano ang binayad sa inyo? Sabihin nyo, si Suba ang nagbayad. Binayaran ba kayo ng babaeng yan? Pinuri niya ng husto ang luto ng anak ko. Pero wala man lang kayong imik sa basurang sopas na yan. Tapos sa huli, si Lin Chen pa ang nanalo. Kung walang anomalya rito, handa kong ipapugot ang ulo ko at gawing bola ninyo. Mga hurado, kailangan ko ng paliwanag, Ginoong Lin Dongyang. Una sa lahat, kailangan kong aminin. Ang gawa mo, orchard ng tag-init, ay talagang napakahusay. Ang pagiging malikhain, at ang galing sa pag-aayos sa plato. Lahat ay nasa pinakamataas na antas. Kung lasa lang ang pag-usapan, masigit pa ito sa mangkok ng hulatang na iyon. Narinig nyo ba iyon? Inamin mismo ng mga hurado. Ang anak ko ang nanalo pagdating sa lasa. Kaya bakit kami ang pinalabas na talo? Hindi lang sa lasa nasusukat ang buong pagkain. Ang pagkain ay hindi lamang para sa mabusog ang ating panlasa. Mas madalas pa nga, ito ay isang uri ng kalinga para sa kaluluwa. Na tila para sa bawat isa sa atin. Gaano man tayo kalayong maglakbay, gaano man karaming masasarap na pagkain ang natikman natin. Ang inihandang ulam ni nanay, na pinakasimpleng lutong bahay, ay laging mananatiling pinakamasarap at pinakanakakapagpainit ng puso. Ang mangkok ng hulatang na ito ni Ginoong Lin Chen, ay may mayaman at patong-patong na lasa, kung saan saktong-sakto ang timpla ng bawat lasa. At ang mas mahalaga pa rito, sa unang higop ko pa lang, tila bumalik ako sa panahon na salat sa lahat ng bagay, pero puno ng pag-asa noong umaga ng aking kabataan. Kaya naman, si Lin Chen ang nagwagi.
Ito ay isang malinaw at walang kaduda-dudang tagumpay. Kuya, nanalo tayo. Talagang nanalo tayo. Loka-loka ka talagang bata ka, si kuya. Kailan ba natalo si kuya? Maraming salamat sa iyo. Salamat sa walang sawa mong pagtitiwala sa akin. Paano nangyari ito? Paano ako natalo sa bastardo na iyon? Katapusan na. Ang Fuman Pavilion. Tapos na talaga ang lahat. Impossible. Natalo talaga ako. Natalo lang sa isang tabi-tabing karinderya. Hindi lang ito basta mula sa isang tabi-tabing karinderya na isang simpleng mangkok ng hulatang dahil sa likod nito ay taglay ang 5,000 taon ng kasaysayan ng China sa pamana at husay ng kultura sa pagkain at mas lalo pang nakapaloob dito para sa bawat ordinaryong tao na tulad natin ang mga hirap at ginhawa sa buhay. Ito ang dahilan kung bakit ang sabaw ko ay kayang magparamdam sa tao ng pinakamalalim na init sa kaibuturan ng puso at ng panawagan nito. Kaya pala, talo ako at tanggap ko ang pagkatalo ko. Anak, anong pinagsasabi mo dyan? Hindi tayo talo, dinaya nila tayo. Anak, hintayin mo kami. Hoy, huwag kayong umalis, may pusta pa tayong dapat bayaran. Hayaan mo na, siyaw niyan. Hindi importante ang pusta. Ang importante ay, ngayong araw na patunayan natin na ang sarili nating kulturang Tsino ay hindi nahuhuli sa alinmang kultura sa kanluran. At masigit pa nga sa kanila na mas malalim pa ito. Pero anuman ang mangyari, napatunayan din sa pagkakataong ito ang galing ng ating hulatang. At sa pagpapalawak ng ating negosyo, mas madali na nating mapasok ang merkado. Sandali lang. Bakit? Mahalaga nga ang negosyo. Pero sa ngayon, may mas mahalagang bagay pa tayong dapat gawin. Ano yun?